Pagpapatuloy ang ginagawa nating pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na mali-mali at pabago-bago. Isa sa mga doktrinang itinuturo ng grupong ito na paniwalaan dili ay ang aral nila hinggil sa kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa paniniwala ng samahang ito, si Kristo ay tao at hindi maaaring maging Diyos kailanman. Alalawang bagay, taong ipinanganak, taong lumaki, taong namatay, at taong nabuhay na maguli, taong umakyat sa langit, at taong muling magbabalik. Subalit, alam ba ninyo, minsang isang panahon, sa kasaysayan ng relihiyong ito, ay kinilala nilang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Upang atin pong lubos na maintindihan, samahan po ninyo kami sa gagawin nating pagtalakay, dito lamang po sa Weirdong Doktrina. Isa sa pinakakaibang doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay ang turo nila hinggil sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kakaiba dahil halos lahat ng relihiyong laganap, hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong mundo, ay naniniwalang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Samantalang para sa iglesyang ito, si Kristo ay tao at walang bahid ng pagka-Diyos. Sa katunayan, hindi lamang sa kanilang mga pasugo mababasa ang ganitong katuruan, kundi maging sa mga paksa ng kanilang mga doktrina. Sa kanilang mga lathalain ay binabatikos din nila ang iba't ibang mga religious groups na naniniwalang si Kristo ay Diyos na ang ginagamit na batayan ay ang nakasulat sa Isaias 9 at 6 na may ganitong sinasabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sapagkat para sa marami partikular na ang simbahang Katoliko ay naniniwalang ang ating Panginoong Hesus ang batang tinutukoy ni Propeta Isaias sa kanyang hula na tatawaging Diyos. Ito naman ang mariing tinututulan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na mababasa natin sa pasugo November to December 1985 issue na sinulat ng isang Ginoong Bienvenido Santiago. Ay ganito ang sinasabi: hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Ang paliwanag ni Ginoong Bienvenido Santiago hinggil sa bagay na ito ay mababasa din natin sa kanyang pahayag. Kung susuriing mabuti ang nilalaman ng Isaias 9 at 6 sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Dapat pansining mabuti ang sinasabi ng talata. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ito ay sinabi pagkatapos ipahayag sa hula na ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Kaya ang pangalang binabanggit ay hindi tumutukoy sa bata, kundi sa kanyang tungkulin o sa pamamahala. At ito ay binigyan din ng maliwanag na konklusyon ng Ginoong sumulat na si Ginoong Bienvenido Santiago, isang ministro ng Iglesia ni Cristo, sa panghuling bahagi ng kanyang pahayag. Sa makatuwid, kung ang pagbabatayan ay ang tamang pagkakasali ng Isaias 9 at 6, hindi mapatutunayan na doon ay tinawag na makapangyarihang Diyos si Kristo. At hindi sa iisang isyu ng pasugo mababasa ang pagpipilit nilang ituro na ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesus ay tao at hindi Diyos.
sa isa pang isyu ng kanilang lathalain, ay may mababasa naman tayong ganito. Ito ay sa Pasugo, labas ng Enero 1964. Sinulat po ito ni Ginoong Pedro Villanueva. Ganito naman ang sinasabi. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng pagpuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao nang ipanganak, tao nang lumaki na at mangaral, tao nang mabuhay na maguli, tao nang umakyat sa langit, tao nang nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Kung gayon, ang aral ng Iglesia ni Cristo na si Kristo'y tao ay aral na mula kay Kristo. Kaya ang Iglesia ni Cristo ay hindi maaaring maging antikristo. Ang mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos ay laban kay Kristo. Sila ang mga antikristo. Subalit, alam ba ninyong ang doktrinang ito na itinuturo ng kasalukuyang pangasiwaan ng Iglesia ni Cristo, na di umano ang pagtuturong si Kristo ay Diyos ay aral ng Antikristo, ay kontra sa mga unang katuruan ni Ginoong Felix Manalo, sapagkat minsang panahon ng pangangaral ng kanilang kinikilalang sugo ay itinuro nito na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag ding Diyos. Sa Pasugo, August 1939 issue, sa artikulong isinulat ng isang nangangalang Benjamin Santiago Sr. sa page 17 ay mababasa natin ang ganito. Ang batang lalaking ipanganganak na tinutukoy ni Isayas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ding siya'y aatangan ng pamamahala, na ito'y pinatunayan ni Kristo nang sabihin niyang ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Mateo 28:18. Pagkatapos na siya'y atangan ng pamamahala, siya'y tatawaging Diyos. Ngunit hindi tunay na Diyos, kundi tatawagin lamang, gaya ng pagkatawag na Diyos sa mga anak ng kataas-taasan. Maliwanag na sinasabi ng talata na si Kristo na tinatawag na Diyos ay may Diyos na kinikilala, at ang kanyang Diyos ang siyang nagpahid o naghalal sa kanya, sapagkat ang kahulugan ng salitang Kristo ay pinahiran. Sa Juan 20:17 ay sinabi ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama, sa inyong Ama, at sa aking Diyos, sa inyong Diyos. Kung gayon, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na may Diyos.